bakit ayaw mag-asawa ni Tito. Ni Papa Stan. Simulan na natin. Number 1, mas nakafocus siya sa career. Naman pala. Kasi ang daming trabaho. Hindi makafocus sa love life. Baka mag-away lang sila. Number 2, kinasal na siya. Papa Stan! May tanong ako. Grilling kita. Ayan, habang iniintay natin yan. Yung naka-focus sa career, so palaging nasa trabaho, di ba? Yun iniisip niya yung trabaho. So, ibig sabihin, pwede siyang magkaroon ng ka-feeling sa trabaho. Kasi, nandun na siya eh. Lalong hindi. Kasi, unang-una, bawal yan. May mga HR policies yan na bawal ang may jowa sa opisina. Di ba? Unless meron kayong sariling kumpanya, kayo may-ari, bahala kayo. Okay lang. Paano pag pwede naman? Tapos araw-araw kayong magkasama. Hindi rin pwede yun. Delikado kasi pag nag-away kayo, delikado, apektado ang inyong trabaho. Number 2, kinasal na siya dati pero hindi ito nag-work. Diba? Medyo pag kinasal kayo tapos nag-ibalay, marami kayong ginastos, ayaw na niya uling mangyari uli sa kanya yan. Number 3, may mga pinag-aaral pa siyang mga kapatid or pamangkin. 'Di ba? Sa Pilipinas kasi may mga extended family, tutulungan natin, 'di ba? Yung mga yung anak ng kapatid or yung ikaw nag-aalaga sa mga magulang, kaya minsan pag ikaw nag-asawa, maapektuhan yung finances ninyo. Number 4, ayaw ng commitment or ng responsibilidad. Ikaw ba yan? Papa Stan, is that you? Hindi naman. Ayaw ng commitment kasi dahil yung nga sa sinabi natin, nakafocus sa trabaho, may mga bad experiences na ayaw na niyang maulit-uli, tapos meron siya mga pinag-aaral na iba, so may hirapan siya. At baka hindi kaya ng konsensya niya na hindi makatulong sa pamilya, di ba? Number 5, hindi pa niya kaya financially. Yun. Mga taong ito iniisip yung hindi pa kaya financially. Kasi mas mahirap yung kahit di mo kaya tapos kinasal kayo, gumastos kayo sa prenup, sa wedding, tapos mag-honeymoon pa kayo, dinabaon kayo sa utang. No? So, hindi pa kaya, okay lang. Yun, Doc. Alam mo, dyan din nakakabit ang aking number 6 reason. It's like, for economic reasons. Kasi madami pa sa ating mga millennials ngayon, di ba? Nagtatrabaho sila, hindi pa sila financially stable, at iniisip nila kailangan, syempre bago ka magpakasal, kailangan meron ka ng sarili mong savings, meron ka ng sarili mong bahay para sa iba, at dahil wala pa sila noon, hindi pa muna sila nagpapakasal. Ang sunod kong rason ay, they reject the idea of marriage as an institution. Kasi 'di ba, kapag nagpakasal ka, ang daming mga legalities na nakatali ka sa gobyerno. So madami sa ating mga millennials, sa mga ka-feeling, ang ayaw nito kasi bakit sinasabi nila na parang, bakit kailangan ipapasukin ko ang gobyerno sa aking love life? So ayaw na nila magpakasal. Di ba? Pero sa love life. Kasi yun na nangyayari. Yun na nangyayari kapag nagpakasal ka. Doc, nag-aaway kayo pag magkaiba yung binoton yung politiko. Yun. Pero, sa totoo lang, pag nagpakasal ka kasi, tali ka sa gobyerno. Diba? Tali ka sa gobyerno na kailangan ay gawin nyo yung lahat ng kaya nyong gawin para mapanatili yung kasal nyo. Yan. Kaya nga, di ba, mahirap, yun ang aking number 8, it is difficult to separate. Kasi dito sa atin ay walang divorce, annulment lang, tapos mahal pa. Kaya kung hindi ka sigurado sa pakakasalan mo, huwag ka na lang magpakasal. Yun ang iniisip ng madami sa ating mga tito at tita. And also, they have fears around marriage. Anong ibig sabihin ng fears na ito? Ito yung katulad ng sinabi mo kanina, pwedeng nagpakasal na dati tapos hindi nag-work. So inisip nila, bakit pa ako magpapakasal ulit? O kaya nagkaroon sila ng mga long-term relationships tapos naghiwalay sila. So iniisip nila na parang, okay, nangyari na sa akin to dati.
So, bakit ko uulitin? Kasi ayaw na nilang masaktan ulit ng ganon. And lastly, they do not see it as a priority. Madami sa ating mga tito at tita, katulad ni Papa Stan, ang hindi din nakikita na priority ang pagpapakasal. Kasi ang priority ni Papa Stan ay ako. Hindi, joke lang. Hindi. Ang priority nila ay yung mga career nila, pwedeng yung mga pamilya nila, pwedeng ibang mga hobbies nila. So, hindi pa muna nila iniisip yung pagpapakasal. Hindi ba, Papa Stan? Ayun. Totoo naman yan. Kasi pagka may gusto ko mong focus sa isang bagay, may mga sakripisyo kang kailangan gawin. Yan po ang mga top 10 feels natin ngayong hapon.